Okay? Another way para ma-increase or mabago yung thermal efficiency ng Rankine cycle is ito. Bawasan natin yung pressure sa may boiler, pero yung temperature ay same lang, no? Sa may inlet ng turbine. Ayan. So kung mapapansin natin, yung 1, 2, 3, 4, yan yung original na cycle, and then ang ginawa, anong ginawa dito? 1, 2, nag-increase, no? Bali yung ano dito. So dapat ang ginawa dito ay dapat ito decreasing the boiler pressure without changing the turbine inlet temperature. So ang ginawa naman ng cycle na ito, yung drawing baliktad. Ang ginawa niya, tinaasan niya yung boiler pressure. Anyway, i-analyze na lang natin, no? So, should be dapat ito ay okay. Anyway, sige. Now, kung mapapansin natin dito, yung 1, 2, 3, 4, yan yung original na cycle. Kapag tataasan natin yung boiler pressure, ito yung magiging 2'. So, mangyayari, tataas din yung work ng pump kasi tumaas yung 2, no? Ayan. Okay, dito naman sa turbine natin, turbine work, output. So, kung mapapansin, pantay, no? Huwag nating sabihin na same yan. Okay? Huwag nating sabihin na same. Kasi sa part na ito, mahirap i-predict kasi yan eh. Kasi nasa loob siya ng kung mapapansin natin, kapag nasa loob ka ng wet region, pantay yung level ng 1, 4', tsaka 4 sa TS diagram. Pero sa ibang diagram yan, for example, Boiler diagram or yung enthalpy entropy diagram, iba yung magiging position ng mga yan. Okay? So, mahirap siyang i-predict dito sa TS diagram. Okay? So, kung nasa labas sana yung 4' tsaka 4, so, mas madali pa nating ma-predict. Okay? So, mangyayari niyan kung halimbawa dito yung 4 prime natin, andito naman yung ating 4, parehas yung temperature nila. Ang mangyayari, sige, lagyan na lang natin, no? For example, ituloy natin to. Okay? Example, andito yung 3 prime. Then, dito naman banda yung 3. So, mangyayari ay, oops. Okay. So, ang mangyayari, si 3 prime, pupunta dito banda si 4 prime, and then si 4 is nandito banda. So, kung mapapansin, kapag ganun mangyayari, i-decrease natin yung pressure from here. Tapos, same temperature, mas mataas to, no? Mas mataas to. Ayun, okay. So, kapag i-decrease natin yung pressure, liliit yung, anong nangyari? Tataasan, no? Tataasan. Kasi ang ginawa ng, ang ginawa ng cycle na ito, tinaasan niya yung pressure. Okay? Bali ito, dapat ito ay increasing, no? Increasing dapat to. Okay? So, magsulat. Increasing dapat to. Ayan. Okay, so tignan natin yung magiging effect sa turbine. Kapag tinaasan natin yung pressure sa may inlet, sa may boiler, pero yung temperature ay parehas lang, the same, so mag-i-increase yung turbine output. Okay? Then, kapag sa QA naman, kung mapapansin natin, magdi-decrease siya ng work net, pero mag-i-increase naman ito ng work net sa part na ito. So, in terms of QA, mahirap i-predict, no? Kasi almost same yung area ng decrease saka ng increase. Okay? Sa may QR, ito yung QR ng new.
And then, ang QR ng old ay hanggang dito. So, meron kang decrease in QR. So, yung QA mahirap. Then, yung work net is mahirap din lang. Okay, so yan yung magiging effect. Sa moisture, obvious naman na from 4 to 4 prime, no? Ito yung 4 natin, ito yung 4 prime. Nag-increase na, mag-i-increase ang dito ang moisture content. Okay? Yan. So ito yung sample, but anyway, pag-practicean nyo na lang to, then proof nyo na lang, tignan nyo na lang, i-experiment nyo na lang kung ano yung magiging effect. Kung, ayan, binago natin yung pressure, no, pinababa. Ito yung sample natin, pinababa, pero yung, itong ano natin, ito, pinataas niya yung pressure sa may boiler. Ulitin ko magkaiba di parehas, no? Itong cycle na ito, ang nangyari, tinaasan niya yung boiler pressure. Pero yung example natin, pinababa yung boiler pressure. Okay? Pwede nyo namang from 10 megapascal, yung 8 megapascal yung sample number 1, pwede nyo namang taasan into 10 para laman ninyo kung ano yung magiging effect sa mga ito. Okay? Pero hindi naman yan yung topic natin ngayon. Yung pinaka-main topic natin ngayon is actual Rankine cycle. Okay, ano ba ang actual Rankine cycle? Yung ideal na Rankine cycle, okay, we often study in theory. Yung mga examples natin from 1 to 4, okay, differs from the actual Rankine cycle in real-world power plants. Sa ideal kasi, na-assume natin na walang pressure drop, yung turbine, yung process doon sa turbine is isentropic. Yung process doon sa may pump ay isentropic. Pero kapag actual na, mayroon ng mga pressure drop sa may boiler, sa may piping, sa may condenser, meron na ring subcooling, okay? Doon sa may condenser, okay? Ito, yung 0.1 kasi sa Rankine cycle na example 1, 2 hanggang dito, no? Ina-assume natin na yung 1, ito yung exit sa may condenser ay saturated na liquid. Okay, but in reality, pwede pang mas mababa yung temperature niya with the corresponding pressure. So, parang nandito na banda yung 1 mo. Ayan, dito na banda yung 1. Ito na banda. Mapupunta na dito yung 1. Kapag sa actual, so nagkakaroon ng subcooling. Okay? Ayan. So, ito yung mga causes. Reversibilities in the pumps and turbines. So, reversibility, ibig sabihin niyan, hindi na isentropic yung process. So, ano yung mga reason kung bakit nagkakaroon ng reversibility? Friction, okay, between the steam and the turbine. Pump blades, okay, lead to non-isentropic expansion. Okay, yan sa may, ganoon din naman sa may, of course, sa may pump. Heat losses, so heat can be lost to the surrounding from the boiler, reducing the amount of heat actually added to the working fluid. Okay, so dun sa kasi natin, sa example 1 to 4, ina-assume natin na na QA lang yung pumapasok. Kumbaga, sinassume natin na well-insulated yung boiler. Okay, so walang heat loss. Ayun, ano pa ba? Pressure drop, in-explain ko na yan. So kapag mas mahaba yung piping mo kasi, mas malaki din yung pressure drop. So yung pressure sa may boiler, pagpasok doon sa may turbine, so magkaiba na yung pressure. For example, 8 megapascal ang pressure ng steam paglabas sa boiler. Nung pumasok siya doon sa may turbine na, naging 7 megapascal na. So parang ganon. So meron kang pressure drop, no? Dahil dun sa friction in the pipes causes pressure drops, meaning the steam enters the turbine at is slightly lower than the boiler pressure and the water enters the pump at slightly lower pressure than the condenser pressure. This reduces the overall efficiency, sa overall cycle efficiency. Okay? Ano pa? Pa ba yung iba? Yun lang. Actually, madami pa, no? Pero mga basic lang yung nilagay natin dito. For example, ito yung ating example, no? So, same as in problem number 1, kaya lang, meron na tayong turbine isentropic efficiency na 85%, and then, yung ating pump isentropic efficiency na 90%. So, hanapin natin itong mga to.
Okay? So, let's go doon sa ating whiteboard. So, ito yung TS diagram. Kung mapapansin natin, ang nabago lang dito ay yung 4. So, meron na siyang 4S tsaka 4. Then yung 2, 2S tsaka 2. Yung 3, ito yung papasok sa may turbine. Then yung 1, yan yung exit sa may condenser. Okay? Take note na ang irreversibility is always positive. Ibig sabihin yan, kapag positive, always going to the right. Ayan o. Ayan. Okay? Ito yung irreversibility sa may turbine na yan o. Kung isentropic sana yan, yung 3 tsaka yung 4S magkatapat, no? Or yung 4S tsaka 4, kung isentropic yan, lahat sila dito sa may 4S. Yung dalawang yan. Ganun din kay 2S tsaka 2. Kaya sinabi kong ang irreversibility is always positive, no? Okay? Dahil nga dito, kung mapapansin, yung 4S mo, tsaka yung 4 ay always nasa right ng 4S. Ganun din dito sa may pump, ang 2 ay always nasa right ng 2S. Okay, ganun siya. Always positive nga. Or increasing, no? Ang irreversibility. Actually, dito sa mundo, ang irreversibility ay increasing. Kaya nga, mayroon tayong tinatawag na global warming. So, tumataas ang temperature, no? Okay. Ayan. Ngayon, dito, sa may 4 tsaka, sa may stage 4 tsaka 4S natin, ang ibig sabihin ng 4 na may S dyan ay yung isentropic siya, yung 4S. Ibig sabihin, yung magiging entropy ng 3 tsaka ng 4S ay parehas. Okay? That means na ang 4S natin sa number 5, ang 4S natin sa actual ay equal doon sa 4 sa number 1. Kaya ang ibig sabihin niyan, class, ayan o, ito sa number 1, ang enthalpy ng number 1 natin ay 2129.8. So sa number 5 natin, parehas yun, no? Ayan. Okay? Same yung, so same yung pagkuha ng enthalpy or yung process para makuha yung enthalpy ng number 1, okay, sa may 4, and then sa number 5 sa 4S. So same sila ng process. Ganon din dito kay 2S, no? So sa 2S parehas lang, okay? Ganun yung process. Okay, so let us continue. Okay, so yung formula natin for turbine efficiency, that is equal to work ng turbine na actual divided by work ng turbine na ideal. Okay? Ang work ng turbine per unit mass ito okay lang naman na kahit wala yung mass, per unit mass. Kapag nilagay kasi natin yung work ng turbine per unit mass, enthalpy na lang yung ilalagay natin dito. So ito, that is equal to H3 less H4. Then yung ideal naman is H3 less H4S. Okay? Then ganun din sa may pump. That is, magkabaliktad kapag pump, ideal yung nasa taas, then actual yung kanyang nasa baba. Okay, so this is equal to H1, H2S less H1 divided by H2 less H1. Ayan. Okay, continue. So, i-substitute natin 0. Kanina? 0.85 tsaka 0.9. So, 0.85 yung turbine efficiency. Ang H3 natin ay 3398. Galing yan sa problem number 1. Less H4 divided by 3398.4 at 3 less ang H4S natin, parehas ito kay H4 sa number 1, 2129.8. Okay? Yung magiging H4 mo dyan is 2320.1. Okay? So sa may pump naman, si 0.90 is equal to 2S
That is 2S ito. 199.90 less 191.83. Then H2 less 191.83. So ang masasolve nating H2 is that is equal to 200.80, no? Okay, so kompleto na lahat. So pwede na nating i-solve yung work ng pump ngayon. Work ng pump per unit mass actual. Paano ba natin lalagyan ng actual to? Lagyan na lang actual. Subscript actual is equal to H2 less, asan na yun? Yung pump actual, ito. H2 less H1. Okay? Lagay lang natin dyan. So this is 8.97 kilojoules per kilogram. Ayan, nakakalimutan kong ilagay yung unit. Ayan, kung i-compare natin kay number 1, di ba 8.07 doon? O yan, kitang-kita na nag-increase, no? Yung pump work sa number 1 ito. Then letter B, work ng turbine naman. By the way pala class, try natin gawin ganito. Ang work ng pump actual, work per unit mass actual, i-divide lang natin yung ideal ng turbine efficiency, no? 8.07 yung ating number 1, i-divide lang natin ng 0.9 yan. Tignan natin kung parehas. 8.07 divided by 0.9. Ayun, 8.97 to. Parehas, no? So 8.97, siya rin lang. Okay? Siyempre, para magamit lang naman natin yung formula, no? And then, for letter B, ang work ng turbine per unit mass na actual is equal to H3 less H4. Okay? Ang H3 natin, ano yung H3? Ito yung ating H3, 3398. Tapos yung H4 natin is 4. Asan yung 4? 2320. This is equal to 1078.2 kilojoules per kilogram. So ito yung work ng pump actual. Okay, kung babalikan natin yung number 1, ang nasolve doon na work ng turbine is ito, 1268.85. So kung i-multiply natin yan times 0.85, parehas lang yung lalabas, no? 1078. Okay? Ito yung 1268.5, no? Yung ano, pwede ring parehas natin ito dun sa ano. Ito yung sa number 1, 1268.5. I-multiply lang natin ng turbine efficiency. So, siya pa rin, no? Okay, mayroon lang konting diferensya doon sa decimal portion. For letter C, QA. So, ang mangyayari kapag QA, ano kaya ang mangyayari kapag QA? Check natin. QA per unit mass is equal to H3 less H2 na bago. Ang H3 natin, 3398. 3398.3 less H2 is 200.80. See, this is 31 per unit mass na actual. 3197.5 kilojoules per kilogram. Okay, so I think mag-i-increase to, no? Based on my prediction, but sige, tignan natin. Ang QA natin ay 3194. Balikan natin to. 3198. 3197. Lumiit pa. Okay. Yung ating QA. Kasi nga, kung babalikan natin yung PowerPoint, saan na yun? Ay, iba. Wala na. Yung drawing ko kanina. Yung ano kasi, ito. Yung 2 kasi natin, tumaas, tapos nag-move to the right pa.
Ano, log move to the right. Ito. Kaya may konting ano dito, maliit lang. Ito yung part na to. Sige, ano natin. Itong part na to, ayan. Tsaka ito. Yan yung part na increase in QA. Ayan. Letter D. Ang QR naman natin is, ito, part na to, mag-i-increase din ang QR mo. Ito. Okay, verify natin, no? QR per unit mass na actual is equal to H4 less H1. Ang H4 natin is, ito yung H4 natin, less 191.81. So, 2320.1 less 191.83. This is 2128.3. Okay? So, based sa aking prediction that yung QR natin ay QR, bakit QR to or bakit iyon? Increase na. So, 2128 dito ay 2128. Ayun, tama, nag-increase nga, no? Ayan. Okay. Next, letter E. Thermal efficiency. Expected ng thermal efficiency mo ay liliit kasi dahil sa mga losses due to isentropic efficiencies. So, 1 less QR over QA. Pwede, napakalaki ng effect niyan eh. Yung, tawag dito, yung isentropic efficiency, napakalaki ng effect niyan doon sa thermal efficiency. Okay. So, yun o. 33 from 39. Ang laki. 33.44% yung thermal efficiency. Then, yung moisture pala. So, balik tayo dun sa H4. It's equal to HF plus X4 HFG sa may. Okay. At 10 kilopascal. So, ito, 2320.1 is equal to, expected pala no, na yung 4 kasi natin, lumapit doon sa saturation line. Ito, sa may saturation line. So, kapag mas malapit sa saturation line, mas maliit yung moisture. So, magdi-decrease ang moisture natin dito. So, 191.83 to, plus X4, and then 2392.8 yung ating HFG at 10 kilopascal. So, X4 is, or pwede pa na natin diretsuhin to, banda, palitan na lang natin ng para minsanan. Ang X na kasi natin is 1 less, ang Y kasi natin, ang X is 1 less Y, no? Ayan, so Y4. Okay. So, this is 0.1106 yung ating moisture. Yan, nag-decrease na siya. Then yung worknet natin, check natin. QA less QR to, no? Parang per unit mass. Per unit mass. Okay. Worknet per unit mass na actual is equal to maliit lang to. Tingnan natin kung maaaring nag-negative or yung difference. 3197.5 less 2128.3 1069.2 kilojoules per kilogram. So, 1069.2 i-compare natin sa number 1 worknet 1260 pala yon. Hindi pala natin na-compute yun. 1260. Okay, so kanina ang worknet natin ay 1260 sa ating number 1. Na-compute natin kanina 1260 ata yon. Compute na lang natin ulit. 3198.4 less 1937.7. Tama, 1261. Dito 1261
1069. So magdi-decrease yung work net actual. Okay? So napakalaki pala ng ano. So yon. Thank you for your cooperation.